Ulo may Diaz mga kachabs. Tara, luto tayo ng ginisang ampalaya. Teternohan din natin syempre ng pritong isda. Ngayon nakabili ako ng 2 kilong ampalaya. Huhugasan natin yan at syempre, hihiwain natin. Ngayon sa paghihiwa, kailangan natin na matalas sa kutsilyo. Ngayon, hihiwain lang natin kabilang dulo. Tapos, hihiwain natin sa gitna. At isusunod natin lahat pa ng kasama nating ampalaya. Pagkatapos niyan, kukuha tayo ng kutsara, tatanggalin natin syempre na sa gitna niya. Mapait kasi yan. Dito kasi sa Saudi, ibang klase ang ampalaya nila. Kaya kailangan tatanggalin mo masyado yung puti niya. At syempre, pag nahiwa natin, bubudburan natin ng asin. Isa yan sa proseso para maalis natin yung pait ng ating ampalaya. Ngayon, lalamasin natin siya sa asin. Tapos, maghihiwa tayo ng kamatis. Yan ang gagamitin natin panggisa, pati ng bawang, tsaka ng sibuyas. Tapos, balik tayo sa ating ampalaya. Pagkatapos natin siya malamas, para isukan na lahat ng pait, gaya ng pait na nangyari sa iyo sa ex mo. Huy! Humuhugot pa! Tapos niyan, bubuhusan natin ng tubig mainit. Isa yan sa magtutulong para isukan niya at ilabas niya yung pait na meron. Pagkatapos yan, lalamasin natin ng konti. Kung hindi nyo kaya, pwede kayo gumamit dyan ng sandok. At nakita nyo, isinukan na niya lahat ng pait. Tapos sa wok, maglalagay tayo ng mantika. Siyempre magigisa tayo ng bawang, ng sibuyas, hanggang sa maging aromatic at gisadong-gisado yung ating bawang at sibuyas. Ngayon, ilalagay natin kamatis na hiniwa natin kanina. Mas masarap kasi sa ginisang ampalaya ang merong kamatis. Pagkatapos niyan, kukuha tayo ng 8 itlog at babatihin natin. Gamit ang kamay ng Arabong ito. Tapos niyan, pag gisadong-gisado na yung ating kamatis, maglalagay tayo ng sahog. Ngayon, depende sa inyo. Kung gusto nyo maglagay ng manok, baka, pero ngayon ang ginamit natin, hipon. Tapos niyan, at na-dry na natin yung ating ampalaya, ilalagay na natin sa kanya. Ngayon, hahaluin lang natin yung sa ilalim para yung lasa niya, pati yung panggisa, mapunta sa ibabaw. Tapos niyan, hahayaan na natin siya. Huwag niyo masyadong haluin yung ating ampalaya kasi mas ilalabas pa niya yung pait. Ngayon, maglalagay tayo ng konting tubig at isi-simmer natin siya ng 5 to 10 minutes. Pagkatapos niyan at na-simmer na siya, pwede niyo siyang haluin ng bahagya or ng konti para yung nasa ilalim, mapunta sa ibabaw, maluto. At pagpantay ng pagkakaluto niya, maglalagay tayo ng pampalasa. Ngayon ang ginamit natin, shrimp cubes. Galing Pinas. Ngayon, ilagay na natin ating shrimp cubes at haluin natin ulit ng konti para matunaw at lumasa yung ating panggisa. Habang ginigisa nga pala natin yung ating ampalaya, nagprito na ako dyan ng isda para ready na. Ngayon makalipas ang 5 minuto at kumukulo na yung ating ginisa, pwede na natin ilagay yung ating binating itlog kanina. Pagdadagdag yan pampalasa para sa ating ginisang ampalaya. At syempre, pagkalagay nyo ng itlog, huwag nyo muna masyadong haluin para hindi madurog yung ating itlog. Kasi pag ganito, hindi nyo masyadong hinalo, makikita nyo buong buo pa siya. Para dagdag sa linamnam at makikita nyo buo pa yung itlog niya. Ngayon, ito na yung ating pritong isda. Na-ready na natin habang ginigisa natin yung ating ampalaya. At ihanda nyo na yung kanin. Ready na yung ating kinisa ampalaya na may itlog at katerno ng ating isda. Salamat!